Kung sana kasi ay namamahinga na lang, hmm? Hindi naman ibig sabihin na magpaalam na ano ho. Pero kung sana namumuhay ng tahimik na lang erong si Digong at antayin na lang ang ICC, hindi sana hindi pa madadagdagan yung kanyang mga haharaping investigasyon, yung kanyang mga kaso. Laging lumulutang nagpapa-interview, nagbibigay ng kung ano-anong banat sa administrasyon at sa ginagawa ng mga kapulisan diyan sa Davao halimbawa, kung sana ay sa bahay ka na lang, 'di ba? Wala bang adviser na si Digong? Kasi sa puntong ito naman, ayan, may mga interview na naman po etong si Digong. At katulad ng kanyang mga anak, ay matindi rin pong banatan ang PNP. Ang ginagawa ng PNP dyan sa Davao, dahil nga minamanmanan ang pugante na si Kibuloy na kaibigan siyempre netong si Digong. O ano? Akala ko ba talaga inyong-inyo ang Davao? Ayan, pinasok na po kayo ng mga matitinong PNP personals. Mga kapulisan na sa tingin ko ay ginagawa lang ang kanilang trabaho. Dati kasi hawak niyo sa liig yung mga kapulisan dyan. Ano? Ngayon hindi na. May katapusan po talaga lahat ng paghahari-harian. Pinakala niyo siguro na hindi mapuputol yung tradisyon yun bilang mga naghahari-hari ang politiko dyan sa Davao. Ang saklap. End of the Duterte. Nakikinikinita na rin yan syempre natong si Digong. Okay. Sabi niya, overkill at pa-impress daw itong mga kapulisan na nakatalaga dyan sa Davao. Bakit po? Na-impress po ba kayo? Baka naman kasi. Talagang impressive yung kanilang ginagawa na pagmamanman. Okay? Yung pagiging matapang ng bagong PNP Regional Director, pagiging matapang sa kanyang tungkulin. Hindi patitinag kahit may mga banta galing sa anak niyo po na si Mayor. Pero matapang pa rin dahil alam niya na ginagawa lang ng general na yan ang mandato niya at syempre ang totoong trabaho nga bilang regional director. Pahayag ni former President Rodrigo Duterte hinggil sa PNP checkpoints na naka-full battle gear malapit sa religious compound ng KOJC sa isang exclusive interview. Yan po ang pahayag na naman niya na kuno nga ay overkill at pa-impress. Good job! Siguro na-impress nga talaga itong si Digong dahil siguro naisip niya, wow, nagtatrabaho ng totoo at seryoso na mahuli nga etong puganteng si Kibuloy. O di ba? Matindi. Isa lang ang kalaban nila, pastor pa. Pastor daw. Talaga? Baka demonyong pastor. Hindi niyo po ba natatandaan kung paano magyabang si Kibuloy na kuno ay hindi siya pahuhuli ng buhay? Na kuno ay marami siyang private army na handang magpakamatay or handang ialay ang buhay para sa kanya. Ganun na ganun din ang sistema niyo po, Mr. Duterte. Ang kalaban ng gobyerno, si Pastor Kibuloy. Isang tao lang yan. Isang pastor ng KOJC. Yan, justify pa more. Ang laki ng congregation na yan. Tapos naka-full battle gear kayo. Magtanong ako, sino ang kalaban ninyo? Wala po silang kalaban. Okay, kayo po, Mr. Duterte, ang napakaraming kalaban. Ngayon naman po, kinakalaban niyo ang PNP. Lahat kasi ng mga taong hindi niyo magustuhan, akala niyo kalaban. Lalo na po yung mga taong nasa panig ng katotohanan. Lalo na po yung mga kababayan natin, mga politiko man o hindi, na nagtatrabaho lang at nasa ayos ang buhay. Gusto niyong kalabanin. Sir, anong theory ninyo bakit may overkill? Yan ang sakit ng nasa gobyerno. Utusan mo lang 3 NBI dyan o 3 police na hulihin mo, that's an overkill. Alam mo kung ano ang name of the game, pa-impress. Hindi pa sila nagpapa-impress. Sadya lamang po siguro na kayo'y na-impress. Yan. Gusto niyo talaga NBI lang, 2 o 3. Gaano ba karami yung humarang sa mga kapulisan?
ng mga KOJC member na kuno ay mga madasalin at relihiyoso. Pero mukhang kabaliktaran ang ipinakita. Good luck!